Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tario PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 19 to 25. So Pisces, tulo po na kagawian. Ikunin mo lang yung mga resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Pisces yun. Kaya talasan mo ang iyong intuition para makuha mo yung akmang message na kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So Pisces, thank you again for all of your generosity and kindness sa bawat hindi nyo pa pag-i-skip ng ads saka po sa mga nagdo-donate. Thank you again for loving this channel and every reading po na ginagawa natin for you. So Pisces, ano naghihintay sa inyo ngayong May 19 to 25? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Pentacles. Beautiful, beautiful. Kaperahan ito. In the area of what you want, you have the King of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Page of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card. In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. In the area of your challenge this week, you have the Two of Wands. In the area of your fortune, meron kang the Magician. Wow! May pera ka na dito, tapos meron ka pang bagay na manifest, come true. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the Knight of Wands. At ang outcome mo this week, Pisces, you have the Nine of Swords. So may mawawalang mga worries and stress. Meron kang masosolusyonan this time around. So pag-usapan natin ang lahat ng yan later lang, later. But first, at the bottom of your deck, you have the King of Wands. So ano yung mga passion mo daw this time, Pisces? Ano yung mga bagay na gusto mong gawin, gusto mong simulan, gusto mong ituloy, o gusto mong magtagumpay? Ganyan. Nakikita ko dito na kung ano daw yung mga gusto mo, simulan mo na. Huwag mong ipagpaliban, huwag mong atrasan, huwag mong pagdudahan. If you really truly believe in yourself na itong endeavor na to, na balak mong simulan, balak mong gawin, ay talagang alam mo kaya mo at alam mo maganda ang magiging potential na outcome nito, why not give it a try? I heard something kanina nanonood ako ng podcast kanina about Director Cruz. May Cruz nga pa apelido niya. Basta Director May of ABS. And then, nung early days niya sa ABS, sa Star Cinema, and then parang ang dami niyang aberya, tapos gusto niya niyang umuwi. First day pa lang yun ng shooting. Gusto na niyang umuwi, ayaw na niya mag-direct, ayaw na niya mag-PA. And then, sabi sa kanya nung isang staff, huwag ka muna umuwi, huwag ka muna sukuan, give it your all. And then, at least, bago ka mag-resign, at least nasubukan mo muna bago ka bumitaw o umalis. So parang ganun yung naisip ko sa inyo this time around, na parang kung meron ka mang balak simulan, kung meron ka mang balak gawin this time around, Pisces, naggawin mo muna. Huwag mo munang isipin yung nega, huwag ka munang umurong. Give it a shot, give it your all. And kung hindi man para sa'yo, marirealize mo, and then, at least you're gonna realize and gonna tell yourself, at least I tried it. At least May Cruz Alviar pala yun, tama. At least you've tried it. At least you have the experience na hindi mo pagkisisihan in the near future na parang ay sayang, dapat pala ginawa ko, dapat pala sinubukan ko, dapat natakot ako. So for you to be able to have no regrets in the near future sa mga bagay na dapat sinimulan at ginawan mo, at least ngayon bibigyan ka na pagkakataon ng your spirit guides to really fight for the things na mga bagay na gusto mong gawin ngayon, okay? I'm also seeing and hearing na ikaw yung uri ng tao na medyo nahihirapan ka ba sa kritisismo ng ibang tao, Pisces? Nahihirapan ka ba na magsimula o gumawa ng isang endeavor tapos meron magkikriticize sa'yo o pupuna, and then yun, panghinaan ka na ng loob. Sinasabi ng spirit guides mo na huwag ka makikinig sa mga maling sinasabi ng ibang tao. Kung ano yung tawag ng damdamin, kung ano yung gustong simulan, gawin mo. Sa huli naman kasi ng lahat ng ito, sino ba ang magkatagumpay? Ikaw. Sino ba ang gagawa ng makakaya niya para matupad yung mga internal and desires niya? Ikaw din, 'di ba? So, ano yung puwang na dapat mo ibigay sa ibang tao na hindi naman dapat nakakaapekto sa decision making mo at saka sa pag-abot mo sa goals mo. This time around, paalabin mo pa yung passion mo sa mga bagay na gusto mo. I rarely do this pero nakita ko bigla sa likod si The Lover. So, ano ba yung mga bagay na passion at saka yung love mo? Ano yung mga bagay na gusto mo simulan this time around na talagang kahit anong gawin mo na pag-deny o pag-ignore, pabalik-balik pa rin sa isip mo. Pwedeng lover ito, pwede ring passion project o trabaho o mga pangarap mo going abroad o baka gusto mong magkaroon ng anak, magkaroon ng pamilya, ganyan. So, ano yung minimithi ni Pisces na kailangan niyang alam mo yun, huwag katakutan at ilaban at gawin. Okay? So, pag-usapan natin ang yung spread. Pisces, you have many. You only have two?
Yeah, you only have two major arcanas here. You have the Fool card and the Magician. Magkasunod dito sa order ng tarot deck, starting and doing. So, dito talaga nakikita ko dito na huwag matakot magsimula at simulan mo na. Okay? Because 0 and 1. First step, sa loob-loob mo, palakasin ang loob, palakasin ang isip na, okay, ihakbang ako, ilalaban ko to. And then, doing the action, doing the plans, doing the change in your life. Kung walang action, sayang ang mga plano, sayang ang laban, sayang ang katapangan. Pero kung walang pagsugal sa buhay o walang katapangan na magsimula ng bago, sayang din ang aksyon, 'di ba? Kasi kung aksyon lang lahat at walang matino at saka kalakasan ng loob, masasayang lang din, masasayang lang din, 'di ba? So magka-partner ito at magandang na lumabas siya sa iyong spread this time around. Contributing sa sinasabi ng iyong background na kung anong pinaplano, kung anong passion mo, kung anong gusto mo gawin, gawin mo, huwag kang panghinaan ng loob. Okay? So, simulan natin at the center, you have the Queen of Pentacles. Nakikita ko dito na you want to focus on one thing. Meron kang bagay na ngayon iniisip mo eh. Gustong simulan, gustong pagtrabahuhan, gustong buuin, gustong yakapin. Ngayon, I'm hearing na you're gonna be very, very busy this time around sa pagtupad sa mga bagay na gusto mo. O sa paghabol sa mga bagay na parang, for others ha, narinig ko na parang pinagpaliban mo na ito before, and ngayon parang meron ka ng chance na simulan siya ulit o ipagpatuloy siya ulit. Pwedeng relasyon, pwedeng past project o mga pangarap. Nakita ko dito na talagang ibubuhos mo yung atensyon at oras at pagmamahal sa bagay na ito. Gagawin mo ang makakaya mo para ma-build siya. Your best effort, your best foot forward, your best version of yourself na maaaring magamit mo para ma-cultivate ito. I'm hearing na ito isang blessing na darating sa kamay mo this time around. Hindi mo to pinaghirapan. Hindi mo to binusisi na matagal. Parang ito'y bumagsak na lang sa kamay mo at ayan na. Bigla-bigla may dumarating sa bahay mo mag-offer na, uy, Pisces, musta ka na? May trabaho dito, gusto mo sumama? So parang ito yung mga chance opportunities, Pisces. Chance opportunities na biglang darating sa life mo this week telling you, kinakalampag ka ng spirit guides mo na, uy, yakapin mo yung blessing para sa'yo yan. At mag-focus ka ha, ilaan mo lahat ng atensyon mo dyan para yumabong. Tingnan mo siya, nakatingin lang siya doon pero ang daming magaganda sa paligid niya. Pwede siyang tumingin sa bundok, pwede siyang tumingin sa dagat, pwede siyang makipaglaro sa mga kuneho dito, pero hindi. Ang ginagawa niya, inaalagaan niya yung blessing, doon siya nakatutok at lahat ng atensyon ilalagay niya doon. So, ganun ka rin dapat. Kung ano yung blessing na dumating, alagaan mo, i-prioritize mo, at makikita mo, yayabong yan at mapapakinabangan mo in the near future. Stability, financial, especially here, kino-confirm ng iyong future, bagong simula, pera, at saka beginning in your kaching-kaching moment. Okay? And the Queen of Pentacles being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, work on it. Huwag mo daw sukuan. Alam mo, narinig ko, steady, consistency. Parang kasing nakita ko dito, gagawin mo ngayon, tapos bukas, wag na nga. Tapos sa isang araw, sisimulan mo ulit, tapos sa makalawa na yung kasunod na nagagawin mo. So parang pinapakita sa iyo ng spirit guides mo with the Eight of Pentacles here na kung ano man yung bagay na kailangan mong gawin, kailangan mong asikasuhin, kailangan mong payabungin. Dapat daw consistent yung trabaho mo, yung effort mo, yung performance mo, yan. Kung ngayong araw, halimbawa, nagtatanim ka sa paano ba? Halimbawa, gusto mo magtanim ng orchids sa iyong front garden. Gusto mo pagandahin yung front garden mo. And then, ngayon, asikasuhin mo yung mga halaman. Bukas hindi. Ito sa isang araw, pabayaan mo na. So, ano ang magiging resulta nung goal mo? Syempre, hindi ganun kapulido o kaya madedelay. So, sinasabi ng spirit guides mo, be consistent in what you want. May passion ka na, may fire ka na, may tapang ka na gawin ang gusto mo eh. Kaya mo alagaan eh. Pero ang tanong, kaya mo ba siyang pagtrabahuhan at pagsumikapan paulit-ulit? Because in every plan, hindi naman lahat yan talaga instant, 'di ba? Pinaghihirapan din 'yan at saka binubusisi, pawis, effort, may mga sinasakripisyo ka din na ibang bagay para lang makapag-focus ka diyan. So sayang naman kung mauuwi lang sa wala, 'di ba? So ngayon kailangan consistent ka talaga para yung effort, para yung goal at saka yung outcome mas mabilis at walang delay, okay? In the area of what you want, you have the King of Swords. Ngayon parang gusto mo ng kalinawan sa isip. You want to make a bright strategy na parang, okay, ano yung atake ko dito? Paano ko to gagawin eh? So si King of Swords siya yung uri ng strategizer siya. So parang, okay, ito ang plano ko, ito ang gusto kong gawin. Paano ko to isa sa buhay? Paano ko to gagawin into reality? Na, halimbawa, gusto mong magtayo ng karinderya. Yan, ito yung passion mo. Magluto,
And then, nakahanap ka na ng kapital, para okay, nakahiram na ako ng pera, gusto ko na mag-start, umida full dito, start ka na, susugal ka na, gusto mong gawin, kahit anong mangyari, tatry ko to, so tatayo ka ng karinderya. Paano? So si King of Swords, ikaw yung uri ng tao ngayon na iisipin mo pa unti-unti saan ako kukuha ng supplier, saan ako bibili ng magandang mga kaldero, saan ko ipapwesto yung aking karinderya, ano yung mga paunang mga luto, paano ako makakahikayat ng mga customer, ganyan. So, ito ay card of strategy. Ngayon, nag-iisip ka ng mga paraan kung paano mo gagawin, mapapaisabuhay yung mga plano mo. I'm also seeing here na putulin mo daw yung ugnayan mo sa mga tao o sitwasyon na nagpapahila sa'yo pababa. Because there are other people in your life right now na nega, no? Na parang may gusto kang gawin, may gusto kang simulan, pero wag na, Pisces. Ano ka ba? Di mo makaya, wala kang pera. Saka, magaling ka ba talaga dyan? So, doon pala ma-realize mo, friend ba talaga kita? Family ba talaga kita? Bakit hindi mo man lang ako bigyan ng chance na gawin yung gusto ko? And then, come what may, kung ano man ang kahintulutan nun, at least I know that buo yung support system ko na kayo nandiyan kayo for me, ano? So nakikita ko dito na minsan daw kung meron kang mga bagay sa paligid mo na alam mong hindi nakakabuti sa'yo, putulin mo. Pwede ring maling paniniwala ito, maling sitwasyon, maling pagkakataon, putulin mo yun. Pwede ring maling habits. Baka mamaya, tanghali ka na nagigising o kaya madali kang sumuko sa isang bagay. Ngayon na pagkakataon para baguhin yon at maging manindigan ka sa mga bagay na gusto mong gawin this time around. Paninindigan na importante sa pag-abot ng mga pangarap. Pwedeng nasa iyo nga ang skills, nasa iyo nga ang kagalingan, pero kung madali ka naman sumuko, sayang din, di ba? So ngayon, ito yung energy mo this time around is to fight so good at panindigan ang mga goals, mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo this time around. Okay? The King of Swords being clarified by the Three of Cups. Yes, kailangan talaga dito ng suporta ng mga tao sa paligid mo, mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo. Kasi you can't do this on your own, Pisces eh. Nakita ko dito na parang you also need their advices, their opinions, their expertise. Baka makatulong din sila sa'yo sa pagbuo ng mga bagay na gusto mong buuin this time around. Kaya wag ka nang, I'm hearing na mas nalilinaw daw sa isip mo yung gagawin mo kapag ano ka na, solicit or ano ka na, yung parang tanong-tanong ka na with other people. Sa tingin mo, paano ko magtayo ng ganito eh? Sa tingin mo, ano pwede kong gawin? Saan ako bibili ng mga supplier? Tapos yung tinanungan mo naman, ay may alam ako, nagbebenta ng ganito, mura lang doon, Pakyawan, pwede kang bumili. So, parang yung mga tao doon na pwede mo makausap o yung support group mo, pero sila sa'yo magbigay ng mga additional information or additional assistance na mas magpapabilis sa'yo sa pag-acquire ng mga bagay na gusto mo. Okay, Pisces? In the example lang yung luto-luto ha, pero pwede niya mag-apply sa kung ano man ang kinakaharap mo this time around. Pwede rin balak mo bumili ng kotse o kaya balak mo magtayo ng maliit lang na barbershop, kahit ano. Pero kinakailangan talaga ng tulong din ng mga tao sa paligid mo. Parang no man is an island dito, Pisces. Learn to cooperate and ask for other people's assistance kasi mas bibilis talaga ang lahat for you. In the area of what you need, you have the Page of Swords here. Page of Swords telling you, Pisces, mag-research. Pisces, aralin mo. Hindi ito yung panahon na susubok ka lang pero kulang yung idea, kulang yung kaalaman. Kung meron ka bang balak gawin na mga endeavor, kung halimbawa, balak mong gawin ngayon ay mag-apply as seaman, and then nakita mo na kaya mo naman, may pera ka naman, may pinag-aralan ka naman, yung nagawa mo na yung mga kailangang credentials, pero bigla-bigla, hindi ka nag-research about sa papers, hindi ka nag-research about sa agency. Yung agency ba na yan ay pagkakatiwalaan, may credentials ba sila, are they legit na agency under OWA? So ikaw, isipin mo yung mga ganung bagay. So kailangan talaga mag-research muna bago kumilos. Magtanong-tanong ka because Page of Swords is a card of information, card of curiosity. So bago ka umakbang o kung meron kang mga bagay na gusto mong malaman, go, research, find answers, kalkal ka ng mga impormasyon na kakailanganin mo at magagamit mo para masiguro yung tagumpay ng ginagawa mo, okay? Page of Swords also a card of good news about phone, call, text, chat. Importante daw na antabayanan mo ang mga yan because the good news will come from those outputs or sources, okay? Page of Swords being clarified by Four of Wands. Wow! This information o itong pagkakalkal mo ng mga bagay na kailangan mong research, kailangan mong pag-aralan, ito ang magbibigay sa'yo ng pundasyon. Pundasyon para maging angkla mo, para sigurado na hindi ka mag-fail, sigurado na hindi ka mahihirapan, o sigurado na hindi ka magkakaroon ng delay or roadblocks kasi nagawa mo na eh, nabusisi mo na eh. Napagnilay-nilayan mo na, inalam mo na dapat alamin,
nasiguro mo na hindi ka ma-scam, nasiguro mo na hindi ka maloloko sa pera, ganyan. So, this Four of Wands is a financial stability. Talagang stability to ng pamilya. Kaya kinakailangan daw, Pisces, to really work on the information drive. Talagang alamin mo lahat-lahat ng pwede mong alamin so that maabot mo agad yung goal, walang delay, walang hirap, at walang panloloko sa parte mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card. Like I said kanina, bagong hakbang, ito ang action. So ngayon, ang naka-apekto dito sa yung Queen of Pentacles sa ito, handa ka na ngayon eh. Ramdam ko. Parang meron ka talagang pinagpaliban before na endeavor or opportunity or passion na ngayon mo lang siya itatry ulit na parang why not try it again? Why not give it a shot? Why not siguro sa pagkakataon na ito baka maggugi na ako, baka makaya ko na ganyan. So ngayon, handang-handa ka ng humakbang, wala nang takot sa puso mo, wala nang takot na alinlangan ganyan. So itry mo lang. I'm hearing naman na kakayanin mo rin kung ano man ang mangyayari eh, kung ano maging result nito eh. Because you are very, very naparaan eh. You're very, I don't know, kasi ako Virgo ko and my opposite sign is Pisces, pero lagi kaming swak ni Pisces eh because my sister is also a Pisces, so lagi kaming swak ay yung ugali namin, yung mga gusto namin gawin. So I'm seeing talaga you're gonna go after the things that you want, and nakikita ko dito na may magandang bunga ito for you, Pisces. So make sure this time around na kung ano man to inilalaban mo, i-push mo, go fight. And I'm hearing na there will be results, good results. Nasa power mo this time around ang manifestation card, the Magician. So, pagkatapos pagplanuhan, actionan, okay? The Fool cards being clarified by the Queen of Cups. Yes, handa na talagang buong puso mo. You are ready for this. You're happy, you're equipped. Handa kang talagang ilaan yung iyong mapag-alagang kamay para lang simulan ang mga bagay na ito. I'm also seeing here na you are, I don't know why, parang ito yung naramdaman ko na ito yung bubuo do sa mga bagay na parang feeling mo kulang sa life mo. Itong bagong simula na ito na parang kapag ito nakamit ko, I'm gonna be very, very happy. This is like a new path, a new purpose sa life mo, kaya ibibigay mo lahat ng kaya mo. So, nakita ko talaga dito na you are now stepping on a brand new side, leveling up, pero buong-buo ang puso mo na ilaban ito. Ano? In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. Here, may darating sa iyong kaperahan. Palakpakan. May darating sa iyong kaperahan in the near future, telling you na, oh, Pisces, ito yung bigay sa iyo ni God na blessings, pwedeng in the form of a friend lending you money, o may magbabayad sa iyo ng utang, o kaya this is like a reward from a job or endeavor na ginagawa mo. I'm seeing you earning money from this passion. Pwede rin pag nag-abroad ka na, madali mo makuha yung pera at makakaipon ka na for a bigger goal. Tandaan mo, ang Ace of Pentacles ay susi lamang ito. Ito yung paunang bigay sa iyo ni God para makaipon ka at makakuha ka doon sa bigger goals na inaasam-asam mo. Kaya ngayon, laksan ng loob kasi nakikita ko ang magandang bunga ng paghihirapan mo ngayon at bubusisiin mo ngayon. You are now laying the groundwork. Di ba pag nagpapatayo ka ng bahay, di ba parang may bakod-bakod muna na maliliit tapos nilagay yung semento, yung hollow blocks. Yun muna ang ginagawa mo ngayon. Pero kapag tumating na ito na yung simula na mabubuo mo na siyang lahat. At para makapasok ka na sa lagusan na ito patungo sa bigger goals mo sa buhay mo, okay? Kaya ilaban mo na yan. Gawin mo na yan. Huwag mong ilagad, okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Judgment card. Yes, this is like you awakening for a brand new start, a brand new life. Ngayon, with the Judgment here telling you, ay, may paghinga. Meron parang paggaan ng lahat. Parang nakikita ko dito na you are now having a life kung saan mas may direksyon, may ipon ka na, meron ka ng panggastos, hindi ka na yung parang kumahog-kumahog lagi sa mga bagay na ginagawa mo. At nakikita ko dito na, yun, boom. Yung effort may bunga, yung effort may saysay, yung effort na may realize mo na ay buti pala nilaban ko, buti pala tinapangan ko, buti pala nakita ko yung silbi nung pangarap na yon at naniwala ako sa kakayanan ko at nilaban ko siya. I'm also seeing here na magiging matalino ka daw in the near future kung paano mo gagastusin, saan mo i-align o i-allot itong pera ito na makukuha mo in the near future. Kailangan daw matalino ka ha, Pisces. Matalino ka kung paano mo hawakan ang pera mo at alam mo kung ano yung katotohanan sa life mo, kung saan dapat ilaan, sino ang dapat bigyan, sino dapat ang hindi, kaya mo dapat i-share, and also ano yung dapat mo investment para masapakinabangan mo pa for a very long time. Okay, Pisces? In the area of your challenge this week, you have the Two of Wands. Two of Wands challenge sa'yo ngayon. Alam mo ko ano? Malinaw na plano.
Malinaw na plano kung anong gagawin, kung anong sisimulan. Pagmimili, I'm seeing indecision, hindi ka makapamili, ito ba, yan ba, yan, hindi, baka ito na muna unahin ko, ay hindi, yun muna, wag muna ito, wala pa akong pera dyan, hindi, ito na lalabas ko pera ko. So ikaw, ang importante, malinaw, ano ba talaga gusto mo, Pisces? Anong dapat unahin? Ano ang dapat mo munang buhisiin, i-prioritize bago yung isa. So ngayon, para magkaroon ka daw ng sistema, I'm seeing someone parang sa notebook may sinusulat ka na graph o parang table, tapos doon mo ilagay, ito muna ang una, ito ang gagawin ko for this day, ito ang bukas, ito ang gagawin. Para sunod-sunod, walang confusion sa part mo para hindi rin ma-delay yung plano mo, okay? I'm seeing someone na para may travel ka, wag mo daw pangilagan yung travel. Kung nandoon ang tawag ng trabaho or fortune, go. Nakita ko dito na someone is visiting. I don't know why. Someone may visit you. A man with dreams. A man with passion. A man with a lot of experiences in life. Parang darating siya sa life mo this week or this time. And I'm seeing here na ano yung plano nyo for each other. I don't know why. Bigla akong pumasok yun. Maybe because pumasok kanina si the lovers here telling you na potentially this is a love reading also for other Pisces na naghahanap ng love aspects sa kanilang reading for this week. And nakita ko talaga yung challenge na yun. Ano ba yung plano niya sa relasyon nyo moving forward? Very, very definitive for a very specific Pisces dyan. But for others, nakita ko dito na may confusion pa. Sa ngayon ha, linggong ito, kung ano yung plano mo moving forward, okay? Ano ba talaga yung concrete at ano yung dapat unahin sa mga plano na yan? The two of wands being clarified by the Justice card. Yes, now, first, alamin mo muna yung totoo. Ano ba yung totoo sa buhay ko ngayon? Para malaman mo agad kung anong aatakihin mo. Ano ang dapat mong paglaanan na mas malaking effort at mas malaking time. Halimbawa, like I said kanina, gusto mo mag-abroad. Ang dami-dami kailangan papeles, ang dami-dami kailangan gawin. Yung pala, marirealize mo na yung papeles na to, hindi na pala kailangan para sa qualification this year. O, di ba? Halimbawa, gusto mo mag-seaman, pero dati ang requirement sa seaman ay kailangan pa ng gantong-gantong mga papeles. Childhood chuchu-chuchu, o mga documents about ganto-ganto ganyan. Kinuha mo tuloy ngayon. And then you're gonna realize, hindi pa pala kailangan yun. Hindi na pala kailangan yung ganito papeles ngayon 2025. So, ganun yung parang analogy, Pisces, na alamin mo muna yung totoo para makapagplano ka ng matiwasay, okay? In the area of your fortune this week, Magician, yes. Palakpakan ulit. Because Magician is the ability for you to take your manifestation into reality. Meron kang kapangyarihan ngayon na gawin yan. Nasa iyo daw lahat ng tools, lahat ng skills, lahat ng powers para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Ano ang kailangan? Action. Ano ang kailangan? Tapang, tibay na loob, hakbang. So ngayon, ihakbang mo na yung paa mo because you are ready. You are ready to acquire what you want in your life, okay? The Magician's being clarified by the Four of Cups. Yes, ngayon, wag mo daw tanggihan. Because sa original na card, si Four of Cups, nakaganon yung kamay niya, nakahalop kip-kip, tapos ayaw niya ng 3 cups, gusto niya yung 4th cup na pinapangarap niya, pero hindi pa yun binibigay ni God. O binibigay na ni God, pero parang ikaw hindi mo napapansin because nakatiwangwang ka o nakatulala ka dun sa mga nangyayari sa buhay mo na parang ayoko niyan. Pero hindi mo na-realize na meron na palang binibigay sa'yo si God na bagong opportunity. Hindi mo lang niyayakap because hindi mo pa na-visualize na yun pala yung para sa'yo. So, sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na, uy, kaya mo na, ready ka na. Yakapin mo na tong blessing na to. Gawin mo na to. Huwag mong i-take for granted. May binibigay sa'yo si God, hindi mo lang siguro napapansin ngayon because you are very, very busy with the 3 cups na parang, ano ba yan? Sayang to. Pinanghihinayangan mo pa O kaya nire-replay mo pa sa isip mo yung mga dapat at hindi dapat nangyari sa bagay na yun. Pero may binibigay na palang bago si God, hindi mo lang nakikita. So, now I'm seeing you are ready, accept the new things. Meron siyang ibibigay sa iyo this week na bagong opportunity, pwedeng pera, pwedeng bagong pangarap, bagong endeavor, yakapin mo at simulan mo na agad, okay? Don't waste time, take action because you are ready, okay? In the area of your divine advice, you have a Knight of Wands ngayon. Katulad ng King of Wands, may passion ka na, may tapang ka na gawin na gusto mong gawin. Meron ka ng fire within you to do that. Pero si Knight of Wands, sinasabi sa'yo na mag-enjoy ka din, Pisces. Ilaban mo yung gusto mong ilaban, pero at the process, while you're doing it, enjoy it. Because in the enjoyment, mas realize mo na ang swerte-swerte mo pala, ang galing-galing mo pala, pupurihin mo yung sarili mo mga kakayanan, yung mga nangyayari every step. Kasi pa nag-enjoy ka, hindi ka mababurn out, hindi ka susuko, hindi ka mawawala ng pag-asa, okay? The Knight of Wands being clarified by the Nine of Wands. The Knight of Wands being clarified by the Nine of Wands. Dalawang 9 na ito, release. Release all the tension, release all the mistakes, release all the perfection. Hindi lahat kailangan perfect, hindi lahat kailangan
nakatuon sa plano. Alam mo yon, parang ngayon i-release mo yung mga nega. Dalawang nine na ito, sinasabi sa'yo ng spirit guides mo. So, the Knight of Wands, ilaban ang mga ilaban, mag-enjoy ka, go, fight so good, kaya mo yan. And also, kung may mangyari man, huwag kang hihinto. Because Nine of Wands is really a wounded warrior. Paulit-ulit ka ng sinubok ng buhay. Ngayon ang pagkakataon para i-push pa because you are now a very experienced person. Alam mo na kung ano yung mga dapat na dapat mong gawin more than ever. Ngayon ka pa ba susuko, malapit ka na. Nine of Wands na to, oh. Isa na lang 10 na. So, malapit ka na sa mga bagay na minimitihi mo. So, make sure na ngayon, huwag susuko, ilaban, continue lang. Okay? Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, we have additional messages from the Divine. Ano pa yung mga additional nilang mga bagay na gustong ipaalam sa'yo sa mga oras na ito? First, you have feather. Someone you know is undependable and insincere. O, meron daw tao sa paligid mo na hindi mo kailangan pagkatiwalaan kasi hindi sila maaasahan. Another message, bread, period of prosperity and abundance. Wow! Congratulations. Another message, you have kangaroo. Unsettled times, need to plan ahead. Oh, like I said here, sa yung challenge, kailangan mo talagang pagplanuhan. Kailangan mo daw magplano for the things moving ahead. Okay? Another message, you have fly, period of ill health and depression. Ito siguro yun sa yung outcome. Huwag mo nang problemahin. Always find the light, the beauty of things para hindi ka lalong malungkot at madepress sa mga nangyayari. I'm seeing here na baguhin mo yung perspective mo. Okay? Kaya mo yan. Laging tingnan ng positive over negative, okay? Another message, purse, pay attention to your finances ngayon. Magtipid o kaya alagaan mo, bantayan mo kung paano ka gumagasta o saan mo nilalaan ang iyong pera, okay? Bantayan ang iyong mga expenses, okay? Another message, you have May. O ngayong May, meron daw magandang mangyayari sa iyo ngayong May. Congratulations. There is a card of confirmation na something beautiful is gonna come to you ngayong buwan na ito. Okay, another message you have, ring. A marriage will take place, either romantic or business. So, pwede itong May na to pwedeng tungkol sa pag-ibig o tungkol sa mga kaperahan, business, or endeavor. So, congratulations sa mga taong yan, sa mga Pisces ngayon na merong kakaharapin na magandang leveling up sa kanilang buhay. Okay? Pwedeng marriage or business. Another message, you have older man, dealings or relationship with an older man. Pwedeng karelasyon ito o tatay mo, matandang tao sa buhay mo na kailangan mo daw pagtuunan ng pansin ang iyong ugnayan sa kanya. Okay? Another message, you have pin, new job or career. Wow, for those na naghahanap ngayon ng bagong trabaho o karera, ito ang confirmation na meron darating sa iyo this time around. Another message, you have fair woman, dealings with or relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. Babae sa buhay mo na baka mistisa o may puting buhok. Kailangan mo rin ayusin ang kanyang pagtuunan ng pansin ng ugnayan mo sa kanya. Another message, gong, an exciting event. So may mangyayaring exciting daw sa'yo. Especially this May, pwedeng kasal o leveling up sa buhay. Pwedeng business ito o kaya endeavor o kaperahan. Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week, Pisces. Courage. Sabi ko sa'yo kanina, I find the inner strength to face the fear with confidence. So, okay lang matakot, okay lang magduda, okay lang mag-alinlangan, pero dapat laging tapangan, okay? Ang area ng yung outcome this week, Pisces, you have the Nine of Swords. Tanggalin mo sa isip mo ang duda, overthinking, huwag mong pangunahan ng sitwasyon. Gawin mo lang yung makakaya mo, pero huwag ka masyadong result-oriented. Huwag masyadong isipin yung dako paroon. Isipin mo yung ngayon. Kung ano yung effort mo na, magagawa mo ngayon, you know muna. Live things day by day. Kada araw yun lang muna ang gawin mo. Huwag mong bantayan yung resulta, huwag mong bantayan yung development. Things take time. At ngayon, parang nakikita ko dito, huwag mo daw i-spoil yung beauty ng ginagawa mo. Huwag mo laging isipin yung nega. Always think positively, okay? And enjoy the process, okay? The Nine of Swords being clarified by the Six of Pentacles. Yes, now is the right time for you to really pay attention to ano yung mga bagay na binibigay mo na bumabalik. Parang doon ka daw magbigay ng hininga. This time around, huwag ka daw magbigay ng attention, effort, and time sa mga bagay na parang walang magandang dulot o hindi bumabalik o nag-reciprocate yung same energy na binigay mo. Halimbawa, sa pag-ibig, kung hindi ka naman talaga mahal ng taong ito, bakit mo ibibigay lahat ng effort, time mo dyan? Ilaan mo pa sa much better na tao, di ba? Parang ngayon, pagbigyan mo doon ng oras at importansya yung mga bagay na positive more than negativity. I'm seeing here na walang puwang daw sa life mo ngayon yung sobrang nega o pag-iisip ng malala sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. So ngayon tapatan mo ng energy yung energy ng prosperity.
pag darating ang swerte kapag iniisip mo ang swerte. So, yun yung sinasabi dito. Kapag in-attract mo yung nega, nega ang darating. Okay? Puro pag-worry talaga ang iikot sa buhay mo. Okay? So, make sure i-train mo ang isip mo to think beautifully, to think positively, na magaganda lang ang mangyayari para ma-attract mo yung energy and frequency of beautiful things in your life. Okay, Pisces, that is your May 19 to 25 reading. Sa po ka nakarelate, sa po ka nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.